Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you so much for joining me today. At kumusta kayong lahat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Bago tayo mag-umpisa, para dun sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. Kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po yung ating video para lumaki ang ating community at marami makaalam tungkol sa ating mga discussions dito sa aking munting channel. At as usual, yung ating EJ Morse prayer bago tayo mag-umpisa. Reminder ito sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan o yung mga public servants. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating topic for today. Okay. Ang topic natin ngayon ay Balik Sara. Balik Sara Duterte muna tayo. Alam nyo, kasi itong si Sara Duterte, napapansin ko, itong mga huling araw, especially nung kalalabas lang nung bagong survey na sinasabing tumaas yung kanyang approval rating. What? Yung kanyang trust rating ay tumaas. At pati yung mga kandidato nila diyan sa kanilang partido ay nagtaasan. Although maaring pwede natin tanggapin yan, yung survey na yan, pero I'm sure temporary lang yan. At yung mga susunod na survey ay hindi na ganyan ang magiging resulta. Kasi sabi nga nung mga expert, consolidation daw yan. What? Pag sinabi mong consolidation, ito'y epekto ng pagkakaaresto ni Digong Duterte. Kumbaga, tumodo sila ngayon. Nag-react sila, naging very emotional sila, naging very supportive sila kay Digong Duterte, pero mas malamang pa rin yung silent majority at yung kumukontra sa kanila ng mga tao at yung nag-agree at sumusuporta doon naman sa pagkakaaresto ni Digong Duterte. Kumbaga, nagkaroon lang yan ng temporary surge na doon sa kanilang pagiging emotional. Yung mga supporter niya, nagkaroon sila ng consolidation. Pero I'm sure, hindi nga yan magiging permanente or hindi yan masusustain. Anyway, hindi yun ang ating topic for today. Ang ating topic ay yung nagiging standard sa mga speeches nitong si Sara Duterte, especially nga nung lumabas yung bagong survey na yan. Palagi niya ngayon pinagdidiinan yung, as always, yung 20 pesos na pangako daw ni Bongbong Marcos na presyo ng bigas nung ito'y kasalukuyan nangangampanya. So yan ang laman palagi ng kanyang mga discussion, yung kanyang speeches, especially diyan sa mga yung mga sinamahan niyang pangangampanya. Di kasi umubra yung bangag-bangag nila. Yung pinanggigilan nilang issue na ang tagal nilang inalagaan, yung sinasabi nilang adik, sinasabi nilang bangag yung presidente, na gumagamit daw ng cocaine. Well, umpisa pa yan doon sa tatay niya, kay Digong Duterte. Na sinamantala nila na itong si PBBM ay walang imik. Pinabayaan lang sila magsalita na magsalita. Well, hindi naman tayo payag sana doon. Kaya lang yung naugali talaga ni PBBM. Tahimik lang siya nagtatrabaho. Pinabayaan niya lang magsalita na magsalita itong mga kalaban niya, yung mga kalaban sa politika or mga oposisyon. Pero ang tagal na ginamit ng issue, ang tagal nilang ginamit ang issue na bangag-bangag na yan.
At hanggang sa nagkaroon pa nga ng, ng culmination. Yung tinatawag ni Harry Roque na premiere night presentation doon sa Canada. Bidang-bida siya rito. Talagang todong-todo siya rito na para bang totoong-totoo yung ipipresent niya. At buong tapang na inilabas niya doon sa Canada. At i-present niya na ito daw ay genuine, ito daw ay tunay na video ng paggamit ng cocaine or pag-hit ng cocaine nitong si PBBM. Ganon siya kabulgar, ganon siya katapang nung araw. Ngayon, nung itinuturo na siya itong si Pebbles Cunanan, dahil nga hindi umubra, napatunayan na peke yung kanilang mga bangag-bangag pulburon, yung kanilang pulburon video na yan, napatunayan na hindi totoo, na deep fake. Ngayon, itinuturo na siya ni Pebbles Cunanan na pinanggalingan na siyang naglabas at pinanggalingan nitong video na to ay umurong ang kanyang ba. Nawala ang tapang niya. Nung una, talagang masigasig siya, ang tapang-tapang niya. Well, alam naman natin ang dahilan. Kaya masigasig si Harry Roque sa mga ganitong effort na baka sakali nga naman bumigay itong si PBBM at bumagsak ang gobyerno ni PBBM, makikinabang siya. Dahil ang dami niyang problemang hinaharap. Marami siyang sabit dito sa nakaraang rehimen ni Digong Duterte. Marami siyang nasamahan na katulad ng Pogo ay lumalabas na malaki ang kanyang involvement dito. At yun na nga, marami nang binubuong kaso laban sa kanya. Kaya ganyan na lang kasigasig si Harry Roque na makisawsaw dyan sa issue ng bangag-bangag issue na yan. Yung polboron video na yan. Na yun nga, nung itinuturo na siya, nung lumalabas na ito ay peke, sinasabi nga ni Pebbles Cunanan, sa kanya nang galing yan, umurong na ang ba. At alam naman natin hanggang ngayon nagtatago pa itong si Harry Roque. So, itong si Sara Duterte, wala nang bukang bibigyan. Mula pa nung nagkaroon siya ng meltdown. Naalala nyo? Yung meltdown niya na kung saan binanggit niya rin ito, yung tungkol sa 20 pesos na pangako daw ni PBBM nung nangangampanya sila. 20 pesos na halaga ng per kilo ng bigas. Napakalaking issue ngayon kay Sara Duterte ito. Kay Sara Duterte lang naman. Pero alam naman natin na tinatrabaho ng gobyerno yan. Di ba? At meron ng magandang resulta dyan. Pero ito munang kay Sara Duterte pag-usapan natin. Ang malaking tanong, Sara Duterte, assuming na walang mangyayari dyan sa pangako ni PBBM na yan, na gawing 20 pesos kada kilo ng bigas. Again, ang malaking tanong, alin ba ang mas malalang pangako? Yung 20 pesos na bigas o yung pangako ng tatay mo na isosolve ang problema ng droga sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan? Yan ang malaking tanong. Masyado mong piniplay up, masyado mong pinalalaki ang issue tungkol sa 20 pesos na bigas. Kinakalimutan mo or nagbubulag-bulagan ka doon sa napakalaking pangako ng tatay mo na alam naman natin na nagkaroon ng malaking issue dyan, nagkaroon ng malaking madilim na pangyayari dito sa Pilipinas dahil dyan sa pangako ng tatay mo na gagawin na isosolve ang drugs problem dito sa Pilipinas sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
Pero ngayon, bakit itinagdidiinan mo yung 20 pesos na bigas na pangako doon sa kampanya ninyo during that time ni PBBM? Hindi ba mas malupit, mas matinding pangako yung isusolve mo yung drugs problem dito sa Pilipinas? At sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan, sabi ng tatay mo. So, alin ngayon yung mas mabigat na pangako? Alin ang mas mabigat na pangako? Masyado mong piniplay up, masyado mong ginagatungan, masyado mong pinalalaki ang issue tungkol sa 20 pesos na bigas. Pero yung nangyari dito sa Pilipinas, na ang alam ko pa nga, sabit ka dyan, according doon kay sa testimony ni Las Cañas, nagbubulag-bulagan ka doon sa madilim na pangyayari dito sa ating bansa nung panahon na tinatrabaho ni Digong Duterte ng tatay mo, yung pangako niya na isosolve yung drugs problem. Hindi ba mas malaking issue yan? Gasino lang yung bigas. Per kilo na 20 pesos, yan ang pinamumukha mo kay PBBM, samantalang ang tatay mo ngayon, ang nakakulong sa ICC, ang krimen na inaakusa sa kanya ay crime against humanity. Krimen pang laban sa sangkatauhan. Dahil doon sa pangako niya na isosolve niya yung drugs problem sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Hindi ba dapat yan ang pinag-uusapan natin na mas matindi ngayon? Well, yung bigas, malaking issue din yan. Pero hindi krimen yan. At ginagawa ng paraan yan. Ang hindi lang anticipate siguro ni PBBM dyan ay mahaba ang proseso niyan at maraming nakakabit na issue dyan bago maisakatuparan yung presyo na yan. Pero ang alam ko, malapit na yan. At magkakaroon na nga ng pilot implementation yan sa Visayas. Pero again, sasabihin ko sa'yo, nasaan ang krimen dyan? Sara Duterte. Nasaan ang krimen doon sa pangako ni PBBM? Samantalang yung pangako ng tatay mo, na 3 to 6 months isosolve yung problema sa droga, nagresulta ito ng libu-libong kamatayan ng mga Pilipino. At yun nga ang hinaharap na kaso ngayon ng tatay mo. Bakit yan hindi mo man lang nababanggit? Bakit yan nagbubulag-bulagan ka samantalang ang laki-laking issue niyan? Dahil ba may posibilidad na kasama ka dyan? Oh no! Dahil ba nanganganib na sa susunod na batches ay maisama na ang warrant para sa'yo? What? Well, hindi pa naman sigurado yan. Pero, ang sinasabi natin dito, pinapalaki mo, binubloat mo yung issue tungkol sa bigas, tungkol sa pangako na presyo na 20 pesos ni PBBM, pero kinakalimutan mo ng napakalaking kaso na hinaharap ng tatay mo dahil doon sa kanyang pangako na walang nangyari. Yung pangako tungkol sa droga na isosolve niya sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Yan ang sagutin mo, Sara Duterte. Yung sa bigas, wala akong nakikitang krimen doon. Pero dito sa droga, na pangako ng tatay mo, ang daming nangyaring krimen. At yun na nga, naando na siya sa ICC, nakakulong, at haharapin niya yung kaso na yan. Tumakbo siya noon, may pangako siya, binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas.
Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila? So ngayon nga, lumalabas na magkakaroon ng pilot implementation itong pagbebenta ng bigas na halagang 20 pesos. May sagot na naman si Sara Duterte dyan. Eh bakit ngayon lang daw? Bakit ngayon lang may implement yung 20 pesos after 3 years? Wala siyang pinapakinggan dito. Di niya pinapansin yung sinasabi ng gobyerno na ito ay pilot implementation sa Visayas. Ina-agitate niya pa yung mga tao na dahil bakit daw doon lang sa Visayas. Bakit daw ba dito sa Manila hindi ba nagugutom ang mga tao? Hindi daw ba nahihirapan din bumili ng bigas sa mga tao dito? Automatic sa kanila yan eh. Parehong-pareho sa tatay niya. Laging kinakargahan ng mga salita na pwedeng ikagalit ng taong bayan. Ina-agitate nila palagi ang tao. Yung kilos ng gobyerno, nilalagyan nila ng malisya, nilalagyan nila ng mga karga para magalit ang mga tao. Kargado lagi ang salita nila. Walang ginawang tama ang gobyerno para sa kanila. At para sa kanila, malilinis sila at wala silang ginagawang pagkakamali. Lalong-lalo na nung tatay niya ang nakaupong presidente. Parang wala silang ginawang mali yung mga panahon na yan. So ngayon, na may nangyayari at magkakaroon nga ng pilot implementation yung pagbebenta ng 20 pesos ng bigas. At kini-question nga ni Sara Duterte, bakit ngayon lang daw? At sinasabi ng gobyerno na doon nga daw sa Visayas ang umpisa, kaya nga tinatawag na pilot project, at ang kadahilanan, mas maraming stock ngayon sa Visayas. Kaya doon uunahin yung programa na yan. Doon uunahin yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas na yan. Ang magandang tanong lang, bakit question ka ng question sa programa ng gobyerno, Sara Duterte? Hindi ba dapat isipin mo na ikaw ay parte ng gobyernong to? Di ba ikaw empleyado ka ng gobyerno? Isa kang public servant, isa kang manggagawa ng gobyerno. Manggagawa ka ng gobyerno na kinakalaban mo. So, nasaan ang delikadesa mo? Ang kinakalaban mo ay isang organization, isang gobyerno na kung saan kasama ka. Hindi ba dapat, bago mo gawin yan, mag-resign ka muna for delikadesa? Dahil ang sahod mo, ang kinikita mo, ang mga allowances mo, ang organization mo na binibigyan ng budget ng gobyerno, ay yung gobyerno mismo na kinakalaban mo. So, nasaan ang delikadesa mo, Sara Duterte? Yung organization na nagpapasahod sa'yo, nagbibigay sa'yo ng pampasahod sa mga empleyado mo, nagbibigay ng budget, allowances, etc., yun ang kinakalaban mo. Walang iniwan yan sa isang empleyado sa bangko na well-paid na isang empleyado ng isang bangko, pagkatapos sisiraan mo yung bangko. Sasabihin mo, yung bangko na yan ay malapit na mabankrupt, yung bangko na yan ay pinagnanakawan ng mga opisyal, ang bangko na yan ay walang pera. Pwede ba naman yun? Isa ka empleyado ng bangko, tapos lahat ng kapintasan ng bangko sasabihin mo? Hindi ba dapat, bago ka magsalita ng ganyan, ay mag-resign ka muna? Dahil wala kang karapatan na siraan ang bangkong pinapasukan mo kung ikaw ay empleyado ng bangko. Kung hindi ka ite-terminate, dapat mag-resign ka ng kusa bago mo sabihin ang mga bagay na yan. Wala pinagkakaiba yan sa isang empleyado.
Ang dami mong reklamo, ang dami mong pintas diyan sa kumpanyang pinapasukan mo, and yet, yung kumpanya na yan na nagpapasahod sa'yo, ang kumpanya na yan na nagpapakain sa'yo, nasaan ang delikadesa doon? Hindi ko maintindihan yan, Sara Duterte. Lagi na lang tagbangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na, mas ka. Itong si Sara Duterte, talagang idol na idol niya tatay niya. Eto, dito sa video na to, panay ang patawa niya pa. Nagpapakyut sa ginagawa niyang pagpapatawa. Ang masaklap nito, tingnan natin yung reaksyon ni Amy Marcos. Hindi ba? Tuwang-tuwa rin si Amy Marcos doon sa mga pinagsasasabi ni Sara Duterte. Tungkol ito sa kapatid niya. Iniinsulto yung kapatid niya, pinipintasan ng kapatid niya. Oh no! And yet, itong si Amy Marcos, tuwang-tuwa. Oh no! Anong klaseng kapatid ito? Nakakatandang kapatid pa naman. Dahil lang sa politika, dahil lang sa paghahabol sa boto, pinapakita niya talaga yung sobrang suporta niya dito kay Sara Duterte. Isa rin itong pagpapakita ng walang delikadesa nitong si Amy Marcos. Parang gusto ko tuloy maniwala doon sa mga naririnig kong komento ng ibang tao na hindi nga daw siya Marcos, kaya ganyan. Ay, nako. Nasaan ang delikadesa mo bilang isang nakakatandang kapatid? Binabakbakan, pinipintasan, iniinsulto ng ibang tao, and then ikaw tuwang-tuwa ka. Oh no! For what? Dahil sa boto? Dahil naghahabol ka ng mga supporter ni Sara Duterte na po pwedeng bumoto sa'yo? Well, maaari, makakuha ka ng ilang boto dyan, pero mas malaki ang mawawala sa'yo. Mas malaki ang mawawalang boto na manggagaling sa mga supporters ni PBBM. Do the math. Siguradong mas malaki yan. At, kaya mas malaki yan, hindi lahat ng Maka Duterte ay susuporta sa'yo. Dahil sa ginawa mong pamamangka sa dalawang ilog. Too late the hero yung iyong pagbaliktad. Bistadong-bistado ka at wala kang prinsipyo. Kaya, Amy Marcos, huwag ka nang umasa. Mukhang malabong-malabo ka nang manalo. Yung ginawa mong pagbaliktad ay nagpakita lang na wala kang delikadesa at wala kang prinsipyo. At sa tingin ko, end na rin yan ng iyong pagiging senador. End na rin yan ng iyong political career. So, anyway, good luck, Amy Marcos. One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. What? Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Kabilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Iposta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay
niya sa inyo. Pera yan ng bayan. Dito naman, nagmamalinis si Sara Duterte. Tungkol daw dun sa lagayan tuwing eleksyon. Nagbubulag-bulagan na naman siya. Hindi niya pinapansin or hindi niya na naman naalala o kinakalimutan niyang kusa na ang isa sa mga articles of impeachment na haharapin niya ay may kasamang bribery din, may kasamang korupsyon. Na kung saan ilan sa mga empleyado niya mismo ang umamin na sila ay nakakatanggap ng sobre galing sa kanya. At alam mo na, parang wala lang sa kanya eh. Yung issue na yan, parang wala lang sa kanya. Pinapakita niya yung pagiging veterano niya sa ganitong issue, sa ganitong mga bagay. Alam mo na, yung mga trapo moves, kumbaga. Wala lang sa kanya eh. Nagagawa niya pang sitahin yung ibang tao tungkol sa pamimigay ng pera tuwing eleksyon, pamimigay ng pera tuwing kampanya. Nakakalimutan niya, similar din sa issue na yan, ang kanyang haharaping isa sa mga articles of impeachment ay yung mga sobre na i-distribute niya doon sa ilang empleyado na kinakailangan niyang tatahimikin. Nagbubulag-bulagan na naman siya rito. Anyway, ganyan talaga. Pagka, sabi ko nga, yung mga trapo moves na ganyan, sanay na sanay sila dyan. Yung congressman nyo, si Joel Tuwa ba yun? Sabi ng isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi nga, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Isira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, ang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Putang inyara rin. What? Putang inyara rin. Nandito ako ngayon. Sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Dito pinakita na naman Sara yung kinasanayan nila na sila ang hari, sila ang reyna sa Davao. Yung walang pumapalag sa kanila, yung kasagsagan ng kanilang power, nung sila ang mga talagang yung height ng kanilang power nung nakaupo yung tatay niya, lalo na. Lahat, walang makapalag sa kanila. Sampalin, suntukin, sipain, at kung anumang mga violence na pinagkagawa nila, walang makapalag. Hindi ka pwedeng pumalag yung mga panahon na andyan pa si Digong Duterte. Yung kalakasan nila, yung height ng kanilang power, hindi ubra. Maglalaho ka parang bula pag pumalag ka sa kanila. Pinapakita niya rito kung gaano ka-cheap ang style ng politika na pinaiiral niya tulad ng tatay niya. Bukang bibig nila, away, pagpatay, at iba't ibang klase ng violence na gusto nilang pairalin dito sa bansa natin. Ang masaklap pa,
marami sa mga tagasunod nila ang tuwang-tuwa at pumapalakpak tuwing sila ay nagmumura at may mga iniinsultong tao. Tuwang-tuwa ang mga supporters nila dyan. Hindi naman lahat. Pero yan ang hindi ko maintindihan. Yung mga diehard followers nila, grabe kung makapalakpak, kung makatawa, pagka tungkol sa violence, tungkol sa pagmura, ang lumalabas sa bibig nitong si Sara Duterte. Ito na ba talaga ang gusto ng ibang mga mamamayang Pilipino? Nasa age na tayo ng modern technology. Pero yung ganitong pag-uugali ay lubhang paatras at para bang masyadong pababa ang takbo ng pag-uugali ng ibang tao at kabaliktaran sa pag-usad ng makabagong technology. Lahat tayo nag-aspire ng mataas na kalidad ng karunungan at pag-aaral. Pero may mga taong ayaw makita na ang kalidad ng kaalaman ay sumasabay sa pag-unlad ng technology. Dahil sa sobrang paghanga sa magaspang at brutal na pag-uugali ng ibang mga personalidad, isinasa isang tabi nila ang maayos na pag-uugali ng mga Pilipino. At tila tinatanggap na lang nila na ang ganong pag-uugali ay dapat sundin at hangaan. Ganon na rin siguro ang itinuturo nila sa kanilang mga anak. Hindi natin kayang pigilan kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Buhay nila yan, choice nila yan. Kaya lang, nagtatanong tayo, kasi ang dami nagtatanong na bakit daw ganito ang klase ng pamumuhay ng Pilipino dito sa Pilipinas, ang bagal ng pag-asenso, etc. Ang daming tanong. Bakit daw ang gobyerno ganito? Bakit ganito ang ating standard of education, etc. Ang dami nating hinahanap, ang dami nating requirements sa gobyerno, pero examinin mismo natin ang ating sarili. Bakit tayo sumusuporta sa ganitong klaseng mga tao? Pinapalakpakan natin yung pagmumura, pinapalakpakan natin yung mga violence na lumalabas sa bibig nila. Pero gusto nating umasenso. Gusto nating kilalanin ng Pilipinas. Gusto nating maging sikat tayo sa mundo. Pero yung standard of living natin, yung standard ng ating karakter, ibinababa naman natin. Dahil gusto nating i-idolize o gusto nating sabayan yung klase ng pagkatao ng mga hinahangaan natin. O kayo, hindi kami. Gusto nyo umasenso ang buhay natin, gusto natin sumabay sa modern technology, gusto natin umasenso yung mga bata natin, yung mga anak natin, yung kabataan ay umasenso, pero ina-idolize mo naman ang maling tao. Ano mangyayari sa'yo? Paatras na ano yan. Hindi pa-asenso yan, kundi paatras. Ina-idolize mo yung maling attitude, ina-idolize mo yung maling pag-uugali, and yet gusto mong maging maganda ang pamumuhay dito sa Pilipinas. Mag-aspire tayo ng tamang aspiration. Mataas na pinag-aralan, mataas na standard ng karakter, dahil ang karakter ng tao ay magbibigay ng definisyon kung anong klaseng pamumuhay na meron tayo sa Pilipinas. So, kung wala tayong pinakikitang kagandahang ugali, wala tayong pinapakitang mataas na antas ng karunungan, mataas na antas ng diskusyon, ay hindi tayo magmumukhang asensadong bansa. Hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Para doon po sa mga ngayon lang nakapasyal sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, at baka gusto po natin i-share itong ating video ng maraming makaalam sa ating discussions at lumaki ang ating
community. Thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.